merong isang pahayag etong si Bato de la Rosa na talagang lantaran niya pong sinabi na kapag ka daw tumatawag yung ICC sa kanya or sa kanyang opisina, hindi daw po niya sinasagot or hindi niya pinapasagot. Kasi nga baka daw mamaya mga kababayan, pinaprank lang etong si Bato de la Rosa. Pero ayon po dito sa abogado or isang representative ng mga kababayan na abogado dyan po sa ICC na si Attorney Conti, mismong sinabi niya po dito mga kababayan na posibleng isyuhan ng arrest warrant etong si Bato de la Rosa dahil na rin mga kababayan sa pag-iwas po niya dito po sa mga investigasyon or pakiko-ordinate ng ICC po sa kanya. Ano po? So ngayon, pakinggan po natin etong balita na nakita natin galing po sa News 5 Everywhere. I-play na po natin. Posible namang daw mas makasama pa kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang pandededma niya sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, posibleng ma-issuehan pa ng warrant of arrest si Bato dahil hindi niya pinapansin ang request ng ICC na ma-interview siya kaugnay pa rin sa investigation. Kasi kung titingnan natin, hindi naman nga talaga nakikipagtulungan mga kababayan etong si Bato de la Rosa sa ICC kasi akala niya yung ginagawa ng ICC biro-biro lang. Akala ni Bato de la Rosa mga kababayan pinagtatawa-tawanan niya lamang or kalokohan lamang yung ginagawang hakbang ng ICC at akala niya nagbibiro lamang etong sina Trillanes mga kababayan tuwing babanggitin nila na gumagawa ng aksyon or hakbang etong ICC. Kaya ganoon na lamang kalakasang loob nitong si Bato de la Rosa na isnabin yung ICC mga kababayan. Pero yan yung isang pagkakamali ni Bato de la Rosa ang wag makipagtulungan sa ICC dahil baka magulat na lamang siya isang araw nangangampanya siya sa public mga kababayan, biglang may dadating na pulis para pusasan na lamang po siya. Yun ang hindi alam at hindi nauunawaan itong si Bato de la Rosa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Investigasyon nito sa war on drugs. Sinabi yan ni Conti kasunod ng kumpirmasyon ng senador na may natanggap siyang mga email at tawag kamakailan mula sa nagpakilalang kinatawan ng ICC. Pero hindi niya ito sinasagot dahil hindi raw siya naniniwala na galing nga ito sa International Court. Kung itatilin mo, it's tantamount to recognizing their jurisdiction over us. As of now, we do not recognize their jurisdiction over us. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Conti. Pakinggan natin ha yung sasabihin ni Attorney Conti patungkol po sa mga pag-iwas ni Bato de la Rosa sa mga tawag ng ICC. Magandang umaga. Una po sa lahat, confirm lang po namin itong sinasabi po ni Senator Bato na tumatawag sa kanila. May information po ba kayo na ICC representatives kaya talaga yan? Hindi ko nakita naman yung mismong message, pero alam ko na makikipag-ugnayan yung ICC kay Senator De La Rosa. Diba? And on the other hand, sabi ni Senator De La Rosa, meron daw kumontak sa kanya. So, kung baga, pag-connect na lang kung yung bang mismong sinasabi ng ICC na pakikipag-ugnayan, yun na ba yun? Senator De La Rosa is correct in taking steps to verify the authenticity of the communications. But I would caution him to be circumspect. Kung mag-aaralin niya ng mabuti kung sino ba talaga ang sumusulat sa kanya. Kaya hindi ko alam kung paano niya ini-snub at ilang mga communications ang ini-snub niya, pero kailangan maging mas matalino siya tungkol dito. Tama. Pero sa pagkakaalam niyo po, Attorney, based on the process, ganyan po yun, kailangan siyang ma-interview. At paano nga itong ginagawa niya na sinasabi niya, ini-ignore niya? Anong implication po niyan? Kapag ikaw ay naging suspect sa isang investigation ng ICC, ipapatawag ka at iimbitahan na ma-interview on cam, on the record. Tama. May mga tanong at merong mga mag-oobserba at magtatanong sa'yo na mga abogado ng ICC. So essentially para siyang deposition kung tatawagin, video deposition. Yung pag-isnab niya sa ganitong imbitasyon na kusang loob sana siyang makakapagbigay ng impormasyon, pwedeng mag-escalate o tumungtong sa punto na, kasi kritikal na malaman ng impormasyon, makuha ang impormasyon tungkol sa kanya or galing sa kanya, mag-aakyat ito sa punto na sapilitan na siyang papupuntahin o i-interviewin kumbaga at maaring ang ma-issuehan siya ng warrant of arrest. Nako! Pag yung warrant of arrest
Yan kasi ang pagkakamali ni Bato de la Rosa. Di ba sabi niya hindi siya takot sa ICC? Hindi siya natatakot, mga kababayan. Pero bakit nung may tumatawag sa kanya ng mga taga-ICC, sinasabi niya, bakit ini-snub niya? Partida cellphone pa lang yon. Ngayon, mga kababayan, ang tanong kasi dito, kung sa cellphone pa lang takot na, etong si Bato de la Rosa na sagutin ng ICC, paano pa kaya kapag inimbitahan na siya at ipinatawag na siya ng ICC para interviewin? Di baka lalong bumahag ang buntot nitong si Bato de la Rosa. Pero pag hindi nga daw siya nakipagtulungan, ayon po dito kay Attorney Conti, aabot sa point, mga kababayan, na magkakaroon ng sapilitan na kunin yung kanyang nalalaman. Ano po yung kanyang parte dun sa isinagawang paglabag ng karapatang pantao ng mamamayang Pilipino. At ang isa pa dyan, mga kababayan, baka maisuhan siya di umano ng arrest warrant ayon po kay Attorney Conti. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Arrest po ay na-issue. Kung sakali, ano po yan, makukulong ba siya or kukunin ba siya dito? Paano po mangyayari? Ang warrant of arrest ay instruction sa kung sino mang pulis na hulihin ng isang tao at i-deliver o ibigay doon sa jurisdiction or custody ng isang judicial authority. At sa puntong ito, yan yung ICC. So, ang essence niyan ay inuutusan sana yung PNP, the National Police of the Philippines, where he is found, to arrest him, take him under custody, and bring him to the court. The seat of the court is at The Hague. At doon din magsisimula ang trial kung sakasakali. Itong mga Mapapapunta, mga kababayan, si Bato de la Rosa ng The Hague, Netherlands. Magiging netizen siya doon. Sila ni Digong, ni Bongo, at saka siya, baka nga kasama pa si Sara Duterte. Doon sila maninirahan, mga kababayan, sa The Hague, Netherlands, kung sakali mapapatunayan na nakumit talaga nila yung kasong isinampa sa kanila ng ICC, mga kababayan. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Issuehan ng warrant of arrest. Ito lang talaga yung pinaka-importante. Sila yung kinikilala na most responsible or those who bear the greatest responsibility for crimes against humanity in the Philippines. Kaya sa ganitong bigat ng pinapatong sa kanya, nararapat lang na magkaroon siya ng pagkakataon na kontrahin yung ebidensya sa kanya sa isang judicial arena. Kumbaga, hindi lang sa public na magbabatuhan ng akusasyon. Ito, harapin na niya sa korte yung mga aligasyon. Di ba? Pero yung binanggit nyo na kahit sinong pulis pwedeng utusan na mag-serve nitong warrant, but ang minemaintain kasi ng ating gobyerno, we're not under the jurisdiction of ICC. So pwede ba nilang gawin dito yun sa Pilipinas? Hindi, ang mangyayari dyan, mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kapag lumabas yung arrest warrant ng ICC, padadaanin nila yan sa Interpol. And then yung Interpol naman, mga kababayan, na magpapadala dito sa Pilipinas, ang pupunta dito sa Pilipinas sa pamamagitan, kapag dumating na sa Pilipinas yung galing Interpol na arrest warrant, mga kababayan, pag-aaralan po yan ng Department of Justice. And then ang magiging ending yan, mga pulis po natin yung aaresto kay Kibuloc. Yan yung pagkakaalam ko, mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Alam nyo, maraming paraan pero marami ring dahilan. Yung paraan ng pag-aresto sa isang tao, sa totoo lang, isang otoridad lang ang maaaring mag-execute niyan dito sa Pilipinas. Yan ay ang sangkapulisan. Pwede rin by extension yung NBI, which is under the Department of Justice. Diba? Yung Law Enforcement Authority, ang kailangan lang naman yan, ma-turn over sa authorities ng pulis din ng ibang bansa na maaaring miyembro ng ICC. Ngayon, bakit gagawin ng pulis yun? Maaring clearly upon the orders of the President, and the President may be compelled under different motivations. Pwedeng because of an extradition request, because of Interpol diba? agreements, at pwede rin dahil sumusunod lang talaga ang Pilipinas dun sa batas na lagi nating ini-invoke sa batas at international order na lagi nating ini-invoke dito sa West Philippine Sea. So kung may ganitong mga international decisions, orders na ipinibigay sa Pilipinas, di ba dapat kilalanin naman natin to? Nasa interest ng Pilipinas na kilalanin ng isang international warrant of arrest. Huli na lang po, pero ibang topic naman po tungkol dito kay Kerwin Espinosa dahil nagsabi siya na handa raw siyang tumayong testigo sa ICC laban sa drug war. Tingin niyo po ba makakatulong yan at pwede
Isa pa yan mga kababayan. Kasi ngayon nga, di ba kung makikita ninyo, habang nagpapatuloy yung investigasyon ng Quadcom, mga kababayan, pamula nung nagbukas yung investigasyon ng Quadcom hanggang sa nagtuloy-tuloy, di ba lumalabas yung mga tao na di umano'y may alam, mga kababayan, doon sa ginawang paglalabag sa karapatang pantao ng mamamayang Pilipino nitong sina Duterte, mga kababayan, na Bato de la Rosa at niyang sina Bongo. Kaya nga kung titingnan natin habang nagpapatuloy yung Quadcom, dumarami din yung mga testigo or pwedeng tumistigo laban po dito sa mga Duterte, laban po dito kina Bato de la Rosa at dun sa iba pa na mga sangkot, mga kababayan, sa paglabag ng karapatang pantao sa AJK. Ano po, sa extrajudicial killings. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pwede niya pa po ba yung gawin considering na parang self-confessed po siya na drug lord? Sa ngayon, pwede pa kasi nasa investigation stage pa lang naman yung ICC. Kung magvo-volunteer siya, ibang usapin pa yung kung isasalang ba siya sa trial. At tingin ko ganun ang tunguhin niya na sige, kung anong masasabi ko, baka pwede niyong magamit sa trial. Tama. Nga lang, malabo pa kung ano ba yung alam niya. Sa ngayon, ang nakikita ko, si Kerwin Espinosa ay biktima ng war on drugs. Siya ay namatayan, siya ay nakulong, siya ay napilitang magtumistigo laban sa ibang tao, and so forth. Bilang biktima, may karapatan siyang mag-participate o makialam dito sa mga proceedings. Pero iba pa ang pagiging witness. Depende yan sa kung anong sasabihin niya. Kaya mas maganda siguro or mas mainam or mas kukunin siya ng ICC kung ang kanyang testimonya ay patungkol na hindi lang na nangyari yung EJK sa Pilipinas kasi na-establish na yan kundi sa kung sino ang may kasalanan. Kaya if we can identify who is the most responsible or who are responsible for crimes against humanity, for these extrajudicial killings in the Philippines, if we can point to the hierarchy that perpetrated these crimes, then perhaps he could be treated as an important or significant witness. Okay, maraming po salamat kay Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC. Eto mga kababayan, kung makikita ninyo dito, pag nagpatuloy yung pag-snab ni Bato de la Rosa, mga kababayan, at hindi niya ginamit yung kokote niya, baka magulat na lang siya isang araw, may bigla na lang lalapit sa kanya at pinupusasa na siya, mga kababayan, at isa-serve sa kanya yung arrest warrant galing ICC na pinadaan sa Interpol na dumaan sa Department of Justice hanggang sa dumating sa ating mga law enforcement. Baka magulat na lang siya, ang umaaresto sa kanya yung mga kasamahan niya dating pulis. Ano po, dahil kung titingnan natin, iniiwasan na ni Bato de la Rosa yung mga tawag ng di umano'y nagpapakilalang mga taga-ICC, mga kababayan. Partida kung sa cellphone pa lang yan, takot na si Bato de la Rosa, paano pa kaya kapag mismong ICC na yung gumigisa sa kanya? Di ba lalong nangatal ang tumbong niyang si Senator Bato de la Rosa. Kaya kung titingnan talaga natin, mga kababayan, sana gamitin niya yung utak niya at pag-aralan niya yung mga tumatawag sa kanya at harapin niya kung talagang wala siyang kasalanan. Ganun lang naman kasimple. Kung hindi mo naman talaga nalabag yung karapatang pantao ng mamamayang Pilipino nung panahon na ikaw pa ang PNP chief at si Duterte ang presidente, harapin mo. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Patunayan mo na wala kang kasalanan. Pero kung ikaw ay nagtatago at umiiwas ka sa mga investigasyon ng ICC, wala talaga mangyayari dyan, mga kababayan. Baka nga ang ending yan, magulat na lang siya, inaaresto na siya. Ano po, habang nangangampanya bilang isang senador.